Nagsimula ang storya sa isang napakalakas na storm na pumatay ng thousands na tao sa loob lang ng ilang segundo matapos aksidenteng ma-deploy ng US military ang isang experimental weapon na nagdulot ng tuluyang pagkawasak ng Hobart, at ayon sa news reports ay isang electromagnetic pulse ang sanhi ng catastrophic neural failure sa lahat ng living beings sa island kaya sila namatay. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Ava na nasa eroplano kung saan ang babaeng katabi niya ay patuloy na umaasa na buhay pa ang kanyang anak. At pagdating ni Ava sa Devonport ay nag-register siya bilang volunteer para sa body retrieval at hiniling na makasama sa unit na pupunta sa south ng island, ngunit sinabi ng isang sundalo na wala pang pinapapunta sa south ng Hobart dahil nasusunog pa ang buong lungsod kaya sumama muna siya sa kanyang unit at makakarating din siya roon. At nang tanungin kung sino ang nasa south ay sinabi niyang ang kanyang asawa na si Mitch, habang kinumpirma naman ng captain na totoo ang mga balita tungkol sa mga patay at tiniyak na aasikasuhin sila ng military ng maayos at may dignidad dahil ang mga ito ay docile at slow-moving. Habang nasa bus ay naaalala ni Ava ang mga sandali nila ni Mitch. At nang may lalaking nagtanong sa sundalo kung ilan na ang talagang bumalik ay hindi ito sinagot ng maayos. Sa gitna ng lungsod na puno ng nasusunog na bahay ay pumasok si Ava sa isang abandonadong bahay at habang tinitingnan ng mga family photographs ay nabigla siya nang buksan ang kurtina at makita ang tatlong bangkay sa garden. Tinulungan niya ang isang babae na buhatin ng isang katawan palabas ngunit hindi kinaya ng babae ang nakita at umalis. Pati ang ibang volunteers ay hindi na nakapagpatuloy kaya bumuo si Ava ng team kasama ang isang lalaki na si Clay at isa-isa nilang pinasok ang mga bahay para ilabas ang mga bangkay. Sa isang bahay ay nahirapan silang dalawin ng malaking katawan ng isang babae at nang makita ni Ava ang wedding pictures nito ay naalala niya ang araw ng kasal nila ni Mitch. At habang naglalunch ang lahat ay nakita niya ang babaeng nakatabi niya sa flight na umiiyak dahil sa pagkawala ng anak. Sa pagpapatuloy ng paghahanap ay may nakita siyang baby carriage na nagpaalala sa kanya ng kanyang inability na mabuntis. At habang nag-iikot ay napansin niya ang bloody footprint sa sahig na sinundan niya hanggang makita ang isang lalaking balot ng dugo kaya lumabas si Clay para tawagin ang mga sundalo at ilang sandali lang ay dumating ang sundalo at pinatay ang lalaki. Pagkatapos ay nagdasal ang pari para sa mga patay at itinapon ang mga katawan sa isang malaking hukay para ilibing na labis na ikinagulo ni Ava. At pagsapit ng gabi ay minarkahan niya ang ruta papunta sa Enso Resort sa Woodbridge kung saan nananatili si Mitch bago ang disaster na 200 meters lang ang layo. Kaya nagdesisyon si Ava na tumakas. Habang tumatakbo si Ava palabas ng kitchen door ay nahuli siya ng isang sundalo at pinabalik sa kanyang kwarto. At nang gabing iyon ay pumunta siya sa isang party kung saan umupo siya kasama si Clay na nag-alok ng inumin at nagtanong kung bakit siya napunta sa Hobart. Kaya sinabi ni Ava na ang kanyang asawa na si Mitch ay nagtatrabaho sa Woodbridge at binanggit din niya ang lalaking nakita niya sa garage na ayon sa kanya ay hindi pa tuluyang patay dahil may parte pa itong tila nawawala at natatakot. Pero iginiit ni Clay na patay na silang lahat kaya umalis si Ava. At kinabukasan ay pumasok sila sa isang malaking garage kung saan natuwa si Clay nang makita ang mga dirt bikes ngunit natuklasan ni Ava ang kumpol ng mga bangkay at doon niya nalaman na dati palang mahilig mag-ride si Clay. Kaya nakiusap siya rito na tulungan siyang makarating sa Woodbridge at ipinaliwanag niya ang mga rutang ligtas mula sa military para matupad ni Clay ang kagustuhan nitong magmotor at mahanap naman niya si Mitch. Pumayag si Clay at naghanap ng fuel ngunit biglang nagmulat ng mata ang isang babae sa gitna ng mga bangkay at tumayo habang nagngangalit ang mga ngipin. Kaya sumigaw si Clay kay Ava na tumakbo at mabilis silang sumakay sa motor at nakatakas ng hindi napapansin. Binaybay nila ang highway na puno ng sirang sasakyan ngunit nang may makita silang military vehicles sa unahan ay nagtago sila sa likod ng kotse at nakita ni Ava ang isang patay na lalaking papalapit sa kanila bago ito barilin ng military. Habang papalapit sila sa pinakasentro ng pagkawasak ay puro bangkay ang paligid at matapos mag-refuel ay tinahak nila ang makapal na usok hanggang marating ang Hobart City na wasak at patuloy na nasusunog. Huminto sila sa isang kafe para mag-fuel ulit at dahil pagod at naninigas ang katawan ni Clay ay minasahe ito ni Ava na isang physical therapist. Napansin niya ang tato sa kamay ni Clay at tinanong kung may nawala ba itong mahal sa buhay ngunit hindi ito sumagot. At bigla na lamang may patay na lalaking lumapit sa kanila habang nagngangalit kaya bago pa sila maatake ay binaril ito ng isang sundalo na nagpakilalang si Riley at nagtanong kung ano ang ginagawa nila roon. Sinabi ni Ava na hinahanap niya ang kanyang asawa at tinutulungan siya ni Clay kaya dinala ni Riley si Clay para sa interrogation at ikinulong si Ava sa isang kwarto kung saan naalala niya kung paano unti-unting nasasira ang relasyon nila ni Mitch.
At kalaunan ay bumalik si Riley at sinabi na nakatakas si Clay at iniwan siya kaya bilang pag-unawa sa pinagdadaanan niya ay bibigyan siya ng safe passage papuntang Woodbridge. Sumama si Ava sa kanya at sa biyahe ay sinabi ni Riley na kailangan muna niyang dumaan sa kanyang bahay para kumuha ng ilang gamit na nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Ava. At pagdating nila ay inimbitahan siya ni Riley na mag-dinner na lalo pang nagpalakas ng hinala niya, at habang kumakain ay napansin ni Ava ang mga litrato ni Riley kasama ang kanyang asawa. Ikinwento ni Riley kay Ava na ang kanyang asawa ay 2 weeks na lang bago manganak ng baby boy nang mangyari ang catastrophe at nasa training siya noon kaya pagdating niya ay patay na ang kanyang asawa at siya mismo ang naglibing dito sa isang hukay. Kaya tinanong siya ni Ava kung kailan sila aalis ngunit sinabi ni Riley na may kailangan muna siyang itanong bago sila umalis. At kalaunan ay sinuot ni Ava ang dress pendant ng asawa ni Riley pero hindi niya sinuot ang wedding ring nito at lihim siyang nagtago ng scissor sa ilalim ng unan. Nang pumasok si Riley ay sinabi ni Ava na isang sayaw lang ang gusto niya kaya nagsimula silang sumayaw ngunit habang sumasayaw ay naalala niya ang sayaw nila ni Mitch hanggang mapansin ni Riley na hindi niya suot ang singsing at inutusan siyang isuot ito at sumayaw ulit. Tumanggi si Ava at sinabi na hindi niya aalisin ang sarili niyang singsing kaya nang pilitin siya ni Riley ay hinampes niya ito sa ulo at tumakbo palayo. Nagkulong siya sa ibang kwarto at doon niya nakita ang bangkay ng asawa ni Riley habang ipinipilit ni Riley na buhay ang kanyang asawa at anak at nararamdaman pa niya ang sipa ng bata sa tiyan nito. Pinakiusapan siya ni Riley na buksan ng pinto ngunit tumakas si Ava sa bintana at sinubukang kunin ang car keys sa loob ng bahay subalit namataan siya ni Riley at hinabol kaya sa takot ay nagtago siya sa garage kung saan nakita niya ang maraming bangkay na nakagapos at may mga charts at observations na nagpapatunay na nag-e-eksperimento si Riley sa mga patay. At nang muntik na siyang maabyutan ay nagkunwari siyang asawa ni Riley at tinawag itong sweetie habang sinasabing hindi niya mahanap ang singsing at yayain itong hanapin iyon. Paglabas nila ng garage ay bigla niyang sinaksak si Riley gamit ang scissor at namatay ito sa lugar. Kinuha niya ang car keys at tumakbo papunta sa sasakyan ngunit nagulat siya nang makita ang asawa ni Riley na nakatayo sa harap ng kotse kaya binaliwala niya ito at umalis. Habang nagpapatuloy sa biyahe ay naalala niya ang sandaling iniwan siya ni Mitch at hindi man lang siya pinayagang ihatid dito sa airport. Kinabukasan ay nakakita siya ng mga abandonadong damit sa kalsada na sinuot niya at naglakad dala ang axe ngunit may lalaking biglang umatake mula sa likuran kaya ipinagtanggol niya ang sarili at pinatay ito. Makalipas ang ilang sandali ay nakakita siya ng camper van at hinayla palabas ang mga bangkay ng buong pamilya sa loob habang ang resort ay 6 miles na lang ang layo. Nang gabi ay may isang miyembro ng pamilya ang nagising kaya lumabas si Ava dala ang axe at nakita ang isang lalaki na naghuhukay ng libingan para ilibing ang kanyang pamilya. Tiningnan siya nito sandali at nagpatuloy sa paghuhukay kaya tinulungan niya itong ilibing ang pamilya at nang senadoryasan siya ng lalaki na patayin din siya ay ginawa niya ito gamit ang axe, inilibing niya ang katawan nito at inilagay ang family photo sa ibabaw ng libingan, at sa wakas ay narating ni Ava ang Enso Resort. Pagdating ni Ava sa Enso Resort ay nakita niyang ang mga tao roon ay namatay agad at tila nagyelo sa kanilang huling posisyon. At habang iniisa-isa niya ang mga kwarto ay natagpuan niya ang kwarto ni Mitch kung saan nakita niya itong patay sa tabi ng kama na sunog at nangingitim ang balat. Ngunit napansin niya ang ID card ng isang batang babae at ang wedding ring ni Mitch na nakalagay sa banyo kaya doon niya nalaman na niloko siya ng kanyang asawa. Umupo siya sa tabi nito at sinabi na naroon siya at hahayaan na lang nila ang lahat ng nangyari habang pinapakiusapan niya itong magising. At biglang dumating din si Clay, pagkatapos ay naupo silang dalawa sa tabing dagat kung saan inamin ni Ava na matagal nang nasisire ang relasyon nila ni Mitch dahil gusto niyang magpa-IVF para magkaanak ngunit tumanggi ito at nagkamali siya dahil may nakahook up siyang iba ngunit inamin niya iyon kay Mitch bago ito pumunta roon. Sinabi rin niya na umasa siyang kung makakahanap siya ng kahit anong version ni Mitch ay maayos pa niya ang lahat ngunit hindi na posible. Ibinahagi rin ni Clay na ang kanyang asawa at anak na babae ay wala nang pakialam sa kanya kaya pumunta siya roon para patunayan ang sarili ngunit hindi rin siya pinansin. Kalaunan ay nag-swimming at nag-inom silang dalawa. At kinabukasan ay hinubad ni Ava ang kanyang singsing at iniwan iyon sa kwarto ni Mitch sa kanila binalot ang katawan nito sa tela at inilagay sa bangka at pinaanod sa malawak na dagat. Ngunit habang pauwi sila ay may bangkay na hamarang sa kanilang sasakyan at napagtanto ni Ava na iyon ang asawa ni Riley kaya bumaba siya at napansin ang sariwang dugo sa damit nito at bigla siyang nakarinig ng iyak ng sanggol sa malayo. Tinakbo niya ang tunog at natagpuan ang baby boy ni Riley na buhay at normal kaya kinuha niya ito, at dito nagtatapos ang kwento ng We Bury the Dead.